Alam namin na ang creation ay nagsisibik at gayon nakasama namin sapagkat ang tao ay nahulog sa pagkakasala. Alam po namin na sa pagsasauling ito ay ginawad sa pamamagitan ng inyong pong anak. Kaya ang lahat na ito ay amin pong hinihiling sa matangis na pangalan ng aming pong dakilang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Okay, tayo po'y makaupo, mga kapatid. So tayo po ay magbabaybay sa isang pag-aaral na sangayon sa susing talata ay paghihintay sa pagkukup. So yun po ang inaasahan nating pag-asa, no? Yung pong pagkukup na dilit iba't ang pagtubos sa ating katawan. So kaya meron talagang katuran po na body change, no? Na ang katawang lupang ito ay babaguhin ng Diyos at upang magmana ng buhay na walang hanggan. At ito po ay nakapaloob sa ating pag-aaral ngayon na may kinalaman sa pagkukupkup. Okay, so kaya ang pamagat po niyan ay spiritual adoption. Ayan. So kaya bago pa lamang ba sa ating kaisipan na pumasok ang aral ng salitang pagkukupkup? Bago pa lang po ba? O nabaybay na ito ba minsan sa ating pong mga pagtuturo? At dito ating pong alamin na ang salitang pagkukupkup ay ginamit ni Apostle Paul. No? Ginamit niya ito bilang figure of speech na metaphor, no? Na may kinalaman sa ating pong kaligtasan. Ayan. So kaya diyan po tatakbo ang ating pag-aaral sa mga oras na ito. Tuloy po tayo. Sa salitang English ay mamaya. Dito muna tayo sa introduction natin. Next po. Ayan. So, di ba sa yugto ng buhay natin, pagkapanganak, binyagan, di ba? At graduation, di ba? Masaya tayo. Bakit? Sapagkat tayo'y nakalagpas sa isang matinding pagsubok. Di ba? So, ilan sa atin ay nakasuot na nito. Nakasuot na po ba kayo nito? Nakasuot na po kayo? Oh, of course, pag dumaan kayo sa elementarya, dumaan po kayo dito. Di ba? Sa sekundarya ay gayon din, at lalo na po sa kolehiyo. No? At gayon din sa pagmamasteral at saka sa graduation. Pero, dumating na ba sa inyong kaisipan kung bakit kailangan ninyo magsuot nito? Dumako na ba? Naisip na ba ninyo kung bakit suot ninyo ito kapag kayo ay magtatapos sa inyong pong pag-aaral? No? May mga bagay talaga tayong ginagawa, kultura, kaugalian, pero hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit po natin ginagawa ang isang bagay tulad ng pagsusuot ng toga, no? Sa panahon ng graduation. Yan. So, sa pamagat nga sa pagtatapos, palagi ay commencement. Diba? Commencement. So, graduation, ang kaisipan, pagtatapos, pero hindi kabaliktaran dito po sa salitang commencement. Bakit? Dahil diyan ka pa lamang magpapasimula sa lahat. So, yung pinag-aralan, magpapasimula ka pa lang sa tunay na totoong labanan ng buhay. Kaya, hindi po IQ, no? Kundi EQ din. Di ba? Ang pangsukatan, nakala mataas na grado, hindi. Yung matataas na grado nga, minsan ang pinakamahirap na pakisamahan sa panahon ng hanap buhay. Di ba? Sa panahon ng pag-aasawa. Sa pamayanan. Di ba? Pero kung ito lamang ay lubos nating maunawaan, ay hindi magkagayon sapagkat ibabalik tayo sa original na panukala kung bakit nagkakaroon ng commencement, pagsusuot ng toga, at gayon din po ng robe. Interesting, di po ba? Next. So, sangayon sa kasaysayan, ay ito pala ay naging kaugalian ng isang tribo, ng isang pamayanan na tinatawag na Etruscan.
Sila'y nakatira sa Italian Peninsula. Ayan. So, dito pa rin ako nakakatingin kasi maliit po dun eh. So, Italian Peninsula na ito po ay okupado ng Romans. Ang kagandahan sa Romans, yung kultura, tradition na maganda ay kanilang ina-adapt. Kaya naging kultura sa Romans na magsuot ng robe, no? And considered sa panahon ng ancient Rome na ito po ay national costumes. And it had a great symbolic role. Meron daw itong mahalaga o importansya, no, kung bakit ito ay kinakailangan na isuot. Okay, so kaya yan po yung pasimula na illustration na kaya kung bakit natin pag-aaralan ang salitang adoption. Di ba? Next. So, yung salitang adoption ay merong kaibahan sa ating pangkaraniwang pamumuhay. Di ba? So, adoption sa Tagalog ay pagkukupkup. Kaya ito ay ginamit ni Pablo upang lubos nating maunawaan na hindi makukumpleto ang pagkaunawa sa salitang kaligtasan kundi natin inaral ang katuruan ng pagkukupkup. Sa panahong ito, sumulat si Pablo sa Roma. Sa makatwid baga, siya po ay nangungusap sa mga mananampalataya na mga Hudyo at mga Hentil sangayon sa kultura ng Romans. Di ba? Kaya ang salitang adoption ay napakahalaga. Kaya maging sa mga mananampalataya ay maging ang salitang pagkukupkup o adoption ay napakahalaga. Bakit? Sabi nga ay, they are waiting eagerly for our adoption. The creation groaneth, maging ang mga bagay na nilikha sa buong sanlibutan, maging ang lupa, ang mga puno, ang mga hayop, they are groaning for our adoption. So, yung salitang pagkukupkup ay hindi po pangkarniwan na binitawang salita dito ni Pablo sapagkat ito'y may kinalaman daw sa future hope. Di ba? May kinalaman sa pag-asang kinabukasan na siyang hinihintay, no? Na may kinalaman sa pagbabalik ng Panginoon dahil sa kanyang pagbabalik doon magpapanagpo ang isang bagay na mangyayari muli sa sangkatauhan, ang pagsasauli sa original na katawan ng isang nilikha. Next. So, babaybay tayo sa dalawang salita o termino. Tawagin natin ang una na known popular term, physical, at yung ikalawa ay unpopular term, no? At tatawagin natin spiritual. Yung known popular o common terminology na alam ng kalahatan na yung pag-aampon. Di ba? Sa mas mababaw na salita ng pagkukupkup ay pag-aampon. Di ba? Pag-aampon yan eh. So, ang pag-aampon ay baybayin natin. Kuha tayo sa biblical. Next. Meron tayong 5. No? Bagamat marami pa yan, pero 5 lamang. O pwedeng 6, dagdag ko yung isa, mahalaga yun eh. Yung una, alam natin na si Moises, siya ay kinupkup ng anak ng Paraon. Di ba? So yan po ang isang example na common o acceptable term ng adoption, physically. Di ba? Na hindi naman totoong ina ni Moises, ang anak ni Paraon, pero dahil sa pagkukupkup, siya po ay itinuring na bilang anak ng Paraon. Kaya siya ay posible at pwedeng maging isang Paraon. So, yun po yung isang ebidensya, no? Ikalawa, si Eli at si Samuel. Di ba? Dahil sa masiding panalangin ng kanyang ina, na siya'y pagkalooban ng supling at pagpapala o biyaya
Sapagkat kapag, I'm so sorry baka meron tayong masagasaan ng kaunti, hindi po natin to sinasadya. Ito po isa lamang aralin, no? Na kapag ikaw ay walang anak sa Biblia, sa lumang tipan, sa unang panahon, ikaw po ay isinumpa. Yun po yung kahulugan. Kaya humihiling ang isang babae na magkaroon ng supling. Kaya ang ina ni Samuel ay humiling. Di ba? At pinagkalooban siya ng anak ni Samuel. At si Samuel ay dinala sa bahay ampunan. Ay, wala pa po palang bahay ampunan nun. Di ba? But so far yung larawan ng bahay ampunan, doon natin nakita na dinala sa templo. Ito pong si Samuel. Alam nyo, sa pag-aaral sa buhay ni Samuel ay wag tayong mamuhay doon sa mga masamang buhay sa kahapon. No? Kasi ang kaisipan ng karamihan, kapag nanggaling ka sa pamilyang may masamang karanasan, ikaw ay masama na rin. No? Remember, si Kore ay isa sa kinain doon sa 25 mga prinsipe. Di ba? Na nakaibaka kay Moises. Di ba? Yung lahi ni Kore, hindi po yung buo na sinumpa. Bagko sila ibinalik doon sa paglilingkod sa templo. Diba? At ang isang bunga nito ng kanilang lahi ay si Samuel. Si Samuel ay naging isang ampon sa templo sa pamamagitan ng kanyang naging ama-amahan na si Eli. Diba? Yan po yung ikalawang example. Ikatlo, si Mordecai at saka si Esther. Yan. Kadalasan sa buhay, lalo na sa mga Pilipino, kapag ang mga magulang ay nawala, di ba, ay kukup-kupin ng kanyang tiyahin o ng kanyang tiyuhin. So si Mordecai, ganun po ang naging larawan kay Esther at po isang physical o common na katuruan tungkol sa pag-aampon. Ayan. Number 4, kay Joseph. Di ba? Joseph sa kanyang ama na si Jesus, ng kanyang ama ay si Joseph. Ayan. Joseph ba talaga yung kanyang ama? Hindi, di ba? Dahil nung malaman nga niya na si Maria ay nagdadalang tao, gusto niya nang umayaw. Di ba? Pero hindi pwede sapagkat kinausap siya ng anghel at sinabi sa kanya ang tunay na panukala kung bakit magkakaroon siya ng anak na hindi naman talaga originally by blood na nanggaling po sa kanya. So gayon din tayo, yan din po ang pangkarniwang pagkaalam at pagsisiyasat, pero aalamin natin ang ikalawang hakbang o yugto kung bakit tayo belong sa God's family. Next. So, let's go to the historical, balik po muna. Let's go to the historical and cultural background. Kaya ang pag-aaral po ng Biblia ay napakahalaga po talaga ng history. No? Sabi nga ng propeta ay word, vision, history. Diba? Church ages, thus said the Lord. Malinaw po yun, yung kanyang statement. Kaya ang history po ay isa sa pinakamahalagang pag-aaral. Dako muna tayo sa trivia. Paki-plus po yung 3 idioms. Okay, magano lang muna tayo, mag-plus po tayo doon sa 3 kasabihan. Ayan. Ito po ay famous na mga kasabihan. Pero china-challenge ko ang mga mag-aaral at mga nagtuturo sa mataas na antas ng pag-aaral, madidiscover natin na ito pala ay realidad. No? Realidad. Unang idiom ay all road leads to Rome. No? Ano raw? Lahat ng daan ay ituturo ka sa Roma. Lalo na po yung bansang Pilipinas. Ituturo ka dito sa monumento, ituturo ka ng obelisk doon sa Rizal part. Di ba? Saan nagsimula yung sa civil service, lalabas yun eh. Saan magsisimula ang kilometro ng Pilipinas? Sa Luneta, ayun. Pero yung 0 point na yun ay nanggaling yun doon sa Vatican. Kaya, if you Google the map
ng Roma, mapapansin ninyo, ay parehas sa mapa ng London. Ayan. Out of curiosity lang. I'm just bringing out to you na after this, pwede kayong mag-aral. Makita ninyo yung mga kahulugan ng kultura na nanggaling doon sa Roma. Di ba? Bakit si Bonifacio may monumento? Bakit si Rizal may monumento? Nandun din sa Vatican, nandun din sa London, nandun din sa Amerika. So, ito pong idioms na to ay kasama na sa kasaysayan ng kultura, history po ng Roma. No? All roads leads to Rome. Ikalawa, naranasan ito ng prophet. Naranasan niya ito sapagkat minsan kaya nando siya sa malaking table ng mga German, gusto siyang painumin. Sabi niya, hindi ako talaga umiinom niyan sa pula ko na ako'y bata. Kaya naalala niya yung quotes na ito, when you are in Rome, you must act like a Romans. Kaya sabi nga ni Pablo, matalinong pangangaral niya, when I was in Rome, I act as a Roman citizen. I use the Roman laws. Di ba? Kaya lang, yung Romans, na-adapt nila yung kulturang Grego. Di ba? Kaya yung katuruan hanggang sa ngayon sa edukasyon ay nanggaling yan doon sa Roma na kinuha ng Rome sa mga Grego. Ayan. Ikatlo, you want to win, you must cross the river of Rubicon. Ito po yung kasaysayan ni Julius Caesar na inagaw yung kanyang pagiging emperor. Kaya lang, losing time. So down the way, na in order for him to win, he must cross the river of Rubicon. Pero yun po, nangangahulugan ng kamatayan. Nangangahulugan po ng kamatayan. Ito po yung mga famous cultural and history of Rome. Let's go back to the history and cultural ng salitang adoption. Ayan. So, sa Paul's view of the word adoption, ay nanggaling po sa salitang Grego. No? Hutesia. Yan po ang kahulugan ng Gregong salita na kinuha ni Pablo sa Roma. No? Ano ra po? Hutesia. Na ang ibig sabihin ay placing as a son. So, anong kahulugan ng pagkukup? Paglalagay o pagpuposisyon sa isang mataas na dako. Yun po ang kahulugan ng salitang pagkukup. Okay, let's go back. Proceed. Proceed po tayo. Tingnan natin kung ano po yung mga katuruan na sinasabi ni Pablo. Let's quote 5 verses sa kinuha po ni Pablo na kahulugan na hutisya. Na ibig sabihin ay placing of son. Nakita ninyo yung kahalagaan ng pag-aaral ng pagkukup na may kinalaman sa ating pong kaligtasan. Di ba? Mahalaga ba sa umagang ito aralin ng adoption? Opo. Kasi may kinalaman po siya sa ating pong complete plan of salvation. Okay. So, adoption, dito sa Roma, balik po tayo, ay spirit of adoption. So, sa verse 15, nakita natin ng Roma ay tinawag na spirit of adoption. No? Spirito ng pagkukup. Sa Romans 8, waiting eagerly for our adoption. Naghihintay tayo sa ating pong oras o panahon ng pagkukup. Number 3 ay to whom belongs the adoption. Para kanino ba yung adoption? Dito makita natin, sabi ni Pablo sa mga Israelita, na itong adoption ay para sa mga nagsampalataya kay Kristo. So yung palang mananampalataya kay Kristo ay darating sa yugto ng tinatawag po na pagkukup. Bakit? Para tayo po raw ay matawag na, ano po raw? Adoption as sons. Para tayo ay kupkupin bilang anak. Ayan. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun, nung una pa, ay hindi tayo anak? Di ba? Kasi yung pangkaraniwan, pagkaalam natin sa pagkukup ay kinukup ng isang pamilya para maging anak. Nang sa una ay hindi anak. Di ba? Di ba yun yung
kaisipan, sa ating pong kaisipan. Di ba? Pero babaguhin natin yan sa pag-aaral dito na makita natin. Ito ay isinulat lamang ni Pablo upang makita ang kalagayan ng kanyang anak ng una na sila ay mga alipin. Di ba? Yan ang pagbabay ni Pablo. Hindi ibig sabihin na ikaw hindi anak ng Diyos. Upang ikaw ay maging anak ng Diyos. Ipo gayon. No? Lilinawin natin yan. Bakit? Dahil sa pagpili ng Diyos, highlighted, na tayo raw ay ano? Yun. Nung una nga, sabi ko sa inyo, hindi turo ng mga Sabadista ang predestination. Wala sa teolohiya ng seminaryo ng mga Baptist at ng mga Sabadista ang salitang predestination. But it's in the Bible. Di ba? Nakita natin na nang tayo'y kupupin ay mula pa sa pasimula. Yun. Nang tayo po ay predestinado. Kaya 5 talata kung bakit mahalaga po ang pag-aaral ng pagkukupkup. Next. So, kuha tayo ng mga verses. Bakit kailangan po ang pagkukupkup? Sabi sa Romans 1:12, they gave he power to become the sons of God. Yung awit kanina, diba? Yung awit kanina, ninanamnam ko, bakit? He gave power. Sa paanong paraan magkaroon ka ng kapangyarihan na maging tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan po ng salitang pagkukup. Kaya napakahalaga ng topiko ng pagkukup dahil upang ang mga mananampalataya magkaroon ng kapangyarihan at tawaging mga anak ng Diyos. Next verse, ito pa. Ikalawang dahilan kung bakit kailangan natin ng pag-aaral ng pagkukup. Next verse ay sa John 3:2. Ayan. Beloved, sabi niya, now are we the sons of God. Di ba? Tayo raw ay mga anak ng Diyos. Kailangan lumutang o lumitaw. Di ba? Sabi nga ng Roma, groanet, the creation is groanet, the manifestations of the sons and daughters of God. Okay, next. Ayan. So, very familiar sa atin yung konsepto ng kaligtasan. Pero, nalalagpasan natin yung konsepto ng complete plan of salvation without knowing the word of salvation. So, sa mga nakalipas na panahon ay inaral natin, di ba? Yung God's will and for His purpose. Nagtopiko ng isang buwan, si Pastor Solieta ng Divine Purpose, di ba? At yung inaral din natin ng mga nakalipas na panahon ay Providence of God. At eksakto naman, kagabi, tinalakay ni Pastor yung tungkol sa divine connection. Di ba? So ngayon, ay i-connect po natin ito sa salitang adoption. Next po. Ayan. So, yung adoption ay salitang batas ng Roman. Ano po yung lengguwahe? Ang lengguwahe po ay Hutesia. Ayan, Hutesia. So kaya si Pablo, sa kanyang pagtalakay tungkol po sa adoption ay napakahalaga. At sabi nga po ng ilang mga komentarista ay very brilliant. Ito pong si Pablo sa paggamit ng salitang Hutesia. No? Of course, ang audience niyan ay mga Jew. Mga Jew na may alam sa batas po ng Roma. No? Upang lubos na maintindihan ng mga Hudyo yung katuruan ng Roma na siyang inaral din sa kanilang mga panahon. No? At ito ay hinahalukay lamang ni Pablo para ibalik at para lubos na maunawaan ang salitang kaligtasan. Next po. So, ito na. Dito kuha tayo ng 7 puntos tungkol sa salitang adoption. Number 1, next. Yan. So, number 1, points, next, ay, ang ibig sabihin po ng adoption ay, placing of a son. So, paglalagay ang kanyang anak.
So, tingnan natin kung paano po yung salitang the blessing of a son. Next. Ayan. So, in Bible times, the word adoption was differently that we use it today. So, sa panahon pala ng lumang tipan, ay yung ating salitang pagkukup ay iba ang pagkatanaw. Di ba? Iba yung silip, iba yung pagkaunawa po natin. Di ba? Sapagat we talk about adoption o pagkukup sa panahong ito. No? Ating pinag-uusapan ang isang bata na hindi nagmula sa ating dugo at laman. Yun po ang tumutukoy na salitang pagkukup o pag-aampon. No? Hindi natin dugo. Diba? Legally, sangayon sa ating kontrata ng birth certificate, no, mabuti nga si Ramon Revilla, pinahalagahan niya. Di ba? Na ilagay yung mga pangalan. Di ba? Pero dito makita natin, kasi yun yung ating pagkaunawa. Na ang pagkukup ay tumutukoy sa isang bata na ating tinanggap, tinuring, na kahit hindi natin kaduko at hindi sangayon sa ating laman. Hindi yan po ang tinuturo ng Roma at sa may kinalaman sa kaligtasan. Di ba? Kaya tinawagan nating spiritual adoption. Dahil ang kahulugan ng adoption sa Biblia, ano po raw? The blessing of a son. Yun po yung unang puntos na dapat nating maunawaan. Next. So kaya, next po. Ayan. So, maganda pag ilagay mo yung point dyan para tuloy-tuloy. No? Okay, quote tayo, quote. Okay, so yung po kanina ay historical background. Ito po sa ngayon sa quotation. Sabi po niya, then in the Old Testament, there come a day that this father brought his son out into the public as a witness. Okay, yung ama daw, dadalhin niya yung kanyang anak. No? Sa panahon na yan, ng blessing of son, lalagyan niya ng robe. Ayan. Bibihisan niya ng robe yung kanyang anak. And set him up upon a great place where all the city could see him. Sa isang mataas na dako. Diba, mapapansin nga ninyo, kaya yung iba, meron talagang cheter, di ba? Elevated, doon po poproklama, i-declare yung kasunod na hari o kasunod na tagapamuno o kasunod na tagapagmana. Ayan. So kaya, sabi niya, they had the law of adoption. Yun, yung salitang adoption pala ay isang term tungkol sa batas. Ano yung batas na yun? The father to his own son. Ay hindi nanggaling sa ibang pamilya. Di ba? Ito ay sarili niyang pamilya. Pero i-declare lamang na sa panahon yan na kanyang tunay na anak sa panahon ng hute siya, blessing of a son, who had been born in his own family. Yan. So, yun po yung kaibahan ng common understanding about adoption. Ang spiritual adoption ay nagmula sa kanyang sariling dugo at laman. Tatawagin lamang opisyal na kanyang anak kapag ka inilagay sa isang mataas na level, lalagyan ng robe at idideklara na siya ay adopted son. O, nakuha na nyo sa unang punto pa lamang. Na kaya pala mahalaga na merong robe. Dahil ikaw ay kinikilala na ikaw ay tunay na anak ng iyong ama. Okay, patuloy pa tayo para sa higit na kaalaman na maintindihan natin ang salitang adoption. Next. Ayan. So, sa unang panahon, ito po ang damit na ilalagay ka sa panahon na yan para kilalanin na anak na babae o lalaki. Pero kadalasan ay lalaki, yung dinideclare. At ang tawag dyan ay toga biril. Kaya pagka sinerge ninyo sa historical literature, makikita natin na yung kasuotan ng toga ay nakapreserve doon sa museum ng Pergamo at ng iba pang mga naging sentro ng Roman
Empire. At yun yung dahilan kung bakit kayo nagsusuot ng toga sa panahon ng inyong graduation. At that day, di ba? Your mother and yourselves also are proud. Di ba? Na ano po, na ikaw ay bibihisan ng isang toga. Bakit? Ikaw ay kinikilala sa panahon na yon, sa harapan ng maraming audience. Nung ako'y nag-graduate ng college, sabi ko, ayaw ko na po na magmarcha, mahal. Mahal yung toga eh. Di ba? Kaya sabi ko sa nanay ko, sa kapatid ko, hindi na ako magmamarcha, gastos lang yan. Sabi niya, hindi. Mahalaga na ikaw ay nagmamarcha. Di ba? Mahalaga ikaw ay nakikita ng karamihan at kinilala na ikaw ay nagtapos sa isang mataas na pag-aaral. Kaya kapag ikaw ay nandun, masaya ka. Di ba? Kaya, ay napilitan ako kasi sabi ni Bayaw, gastos naman niya eh. Sige, yun, nagmarcha ako. Kaya nung nagmarcha na, yung tugtog ng marching, masarap pakinggan din, di ba? Bakit? Nagtapos ka eh. Di ba? Proud ka, proud yung magulang mo. Kaya lang, lumapit, nandun pa naman kami, AB, nasa harapan ng lahan mahabang linyada. Sabi nung teacher ko, ay, Robert, di ka muna. Hindi ka dapat dyan. Nagulat ako, syempre, papawisan ka. Bakit? Nintay mo yung mahabang panahon, nandun ka, magsuot noon, pagkatapos sasabihan ka ng teacher mo, Robert, umalis ka dyan. Hindi ka qualified dyan. Sabi ko, Ma'am, bakit ako hindi qualified? Nandito po ako sa listahan na ako po ay qualified na magmarcha. Sabi niya, hindi ka pwede dyan. Kasi sangayon sa report ng registrar, may kulang ka na isang subject. Ma'am, teka muna. Ano ba yung subject na yan? Human development. Ma'am, hindi po yan pang-theology. Yan po ay pang BSE Ed. Ay, ganun ba? Ano ba yung imamarcha mo? Ma'am, hindi mo nakalimut ka. Ako'y magmamarcha ng theology, hindi po BSE Ed. Yung pong subject ko na yan ay para sa kurso kong BSE Ed. Ay, ganun ba? I'm so sorry ha. Iiyak na sana ako. Bakit? Kasi tatanggalan ako ng toga sa panahon na yon, sa araw na yon na aking pinakahihintay. Mga kapatid, sa panahon na yan, alam natin ang senaryo na sa panahon yan ay proud ka. At alam mo na ang kalagayan mo iba na sa kahapon. Di ba? Tayo pong mga nakagraduate. Di ba? Kaya ang mga magulang, ganun din ang paghahangad natin kung bakit kailangan magbihis niyan. Sa spiritual adoption, kailangan po nating maintindihan yan, mga kapatid. Next. Natin, medyo lang nadidili lang tayo ng konti po. Maganda pagka dito mo idaan yung point mo. Okay, next po. Ayan. So, ito po yung application. No? Sabi niya, now what's take place? Then God takes His Son after a long life, just before Calvary. He taken Him up on a high mountain. Ano yan? Public place. Just like the adoption law of the Romans. Ganon ang ginawa ng Ama sa kanyang anak. Dinala niya ang kanyang anak sa mataas na dako, at when they look up, mga tao, they saw a cloud that overshadowed, nangulimlim. Sa kabila ng pangungulimlim ng kapaligiran, kumidlat at nagliwanag. At alam natin, and Jesus said, His raiment shine like the sun in the midst of the day. What was it? God put a robe on Him. Just like the old adoption said, He robed Him in a glorified condition. Wow! Yung nangyari pala sa cross of Calvary, adoption po pala yun. Diba? Ito pala yung pinagdiriinan ni Pablo sa kanyang katuruan sa Roma, that we are waiting for the adoption. The changing of our bodies. Napapangyari lamang yun sapagkat mismo ang katawan ng ating Panginoon Kristo ay nabayubay doon po sa cross ng Kalbaryo. No wonder He said, all powers in heaven. Kaya pala kanina, sinabi, ibibigay ang kapangyarihan. May kinalaman to sa ating pananampalataya, mga kapatid. Bakit? Kasi para tayong bumabalik sa pagkabata. Nung isang SOL meeting ay
napakinggan ko kay Pastor Angelito, no? Na talagang sa kanyang pagmemensahe, at talagang minsan dumarating sa buhay ng tao yung manlulupaypay. Di ba? Humihinto sa pananampalataya. Na parang pangkaraniwan na lamang ang mga pag-aaral at mga pagtuturo at gayon din ng mga pagpupuri. Pero if you could really understand the meaning, what happened to every one of us, makita natin kung paano ang glorified condition, ang maluwalhating kalagayan ng mga mananampalataya ay may kaibahan sa una nang ikaw ay hindi manampalataya. Diba? Sapagkat yung panahon na yon, doon ibinigay ng Diyos yung robe. Diba? Yung robe. Hindi nga lang maganda na katulad ng toga na ating pinagsuot sapagkat yun ay pinaggulay-gulay. Diba? Pinagpustahan. Diba? Ginawang remembrance. Na kaya nga nahapak yung damit na yon. Diba? Pero makita natin ay ipinakita ang kapangyarihan ng langit at ng lupa ay ibinigay sa kanyang kamay. He robed and he placed him. And then he said, "This is my beloved son." Yun po yung kahulugan ng adoption. Next. So, point number 2, a man had a great kingdom. Kadalasan, di ba, pag magpapaampong ka, ano ibig sabihin nun? Wala kang kaya. Di ba? Wala kang kayang buhayin. Na dahil sa buhay mo, baka ang iyong anak ay mapahamak kasama na madagdagan sa buhay ng kahirapan. Dahil sa gusto mong maiangat ang kanyang buhay, kaya ikaw ay magpapaampon. Di ba? Kaya ibibigay mo ang iyong anak sa ibang pamilya upang kupkupin at upang magkaroon ng mataas na kalagayan. Kayamanan man o karunungan o mas mataas na level ng pamumuhay kaysa sa buhay mo. Pero kabaliktaran yan sa kahulugan ng spiritual adoption. Bakit? Kapag sabi nga, adoption in the Old Testament, we find out that when a man had a great kingdom. So, ang nagpapaampon lamang ay merong dakilang kaharian. Hindi po mahirap, hindi po pulubi. Di ba? Nakuha niyo po, kuha tayo ng quotes. Next. Ito pala yung quotes. Ayan. Next, balik tayo. Yan, ito yung quote no, sa Hear Ye Him. Binabasa ko yan. Kaya lang habang binabasa ko, patuloy kong binabalikan, parang natetemp akong idagdag yung maraming quotes, no? Kaya lang we don't have enough time. Kaya pumili lamang po tayo ng ilang pong mga quotes. Ang sabi niyan, was a son as soon as he was born. But yet, he had no inheritance until he was positionally placed in and adopted into the family. They call it adoption. So, ano po raw yan? Ang iyong tunay na ama, ikaw ay ipapakukup upang, ano raw? Ibigay na sa iyo ang kanyang kayamanan. Hindi ibig sabihin wala palang kayamanan. Ito ay may kayamanan. Hindi lang na ibibigay sa iyo until such time na ikaw ay i-adopt. Yun po ang ibig sabihin pala ng salitang adoption. Point number 2, hindi po mahirap yung nagpa-adopt. Di ba? Meron siyang a great kingdom. No? Next. So, adoption was for wealthy man. So, kanino lang daw po ito? Para sa mga may magandang kalagayan sa buhay. So, an emperor, just like his young son, no? To place a younger man as his son in order to have an heir. So, may kinalaman pala ito sa inheritance. Di ba? Sa una, wala pa. Kaya pagka placing a son, bibigyan na siya ng kayamanan, hindi ng kanyang dating mahirap, hindi po. Yung kanyang original na kumupkup, na siya rin nagbigay ng pagkukupkup, ay isa pong mayaman na pamilya. So, yun po ang ibig sabihin ng adoption dito. No? Placing you, giving you an inheritance. Next po. So, bakit mahalaga ang pag-aaral na ito? So, we could see na ito po ay metaphor na ginamit po ni Pablo upang maunawaan natin ang lubos na salitang kaligtasan. So, meaning to say, adoption means that we inherit all
That is God's. Ha? Ano raw? Manahin natin ang lahat ng mga bagay na meron sa Diyos. Ang tawag nga ni propeta, di ba? Amateur God. Di ba? Nung kayo ay likhain niya. Di ba? Wanted you to become ascended master na kung saan ay amateur God. No? To master the earth, His glory, and redeem bodies. Yun po ang ibig sabihin ng adoption. Next po. Ayan. Point number 3. Until He come to a place that He prove Himself as a son. Yun pala yun. Di ba? Bakit? Kasi kapag bata ka pa, makulit eh. Di ba? Pasaway. Di ba? Kaya sinasabi natin, okay lang yan, maglikot-likot. Di ba? So, kaya pangit din minsan yung dinadala yung mga anak kasi bakit? Sabi natin, huwag nang dalhin yan, makulit yan. Di ba? Pero kay Brother Branham, hindi po. Talagang okay lang. Nadali mo ang anak mo sapagkat upang sa kayo makapakinig siya. Di ba? Matuto siya, masanay po siya. Di ba? Sapagkat bata pa yan eh. Di ba? Kaya nga, sabi ni Pablo, di ba, malinaw, when I was a child, I acted like a child. Di ba? But when I became a man, He put away all childish things. Diba? Dumarating yung takdang panahon na hindi mo nagagawin ang mga gawaing bata pa. Diba? Sa una talaga, maliit na bata, just playing. Just playing without rules. But when you become a man, you play a game that there is a rule in life. Kasi alam mo na kung ano yung merong kalagayan ka eh. Diba? He was born son to that home. Diba? Yung pinapa-adapt, pinanganak doon talaga sa tahanan na yun. Hindi po yun nanggaling sa kabilang kapitbahay o sa milyang-milyang mga tahanan. Di ba? Wala po rito yung bahay-ampunan na salita. Hindi po ganun ang kaibahan na kaisalitang spiritual adoption. Okay po ba? So, he was born son to that home, but yet he did not have any inheritance. Yun lang. Kahit nandun siya, hindi pa rin siya takapagmana, wala pa siyang mamanahin. Sapagkat kung siya'y makulit o pasaway, pwede siyang sipain o pwede pa siyang ibenta bilang alipin o patayin. Naayon yun sa batas ng Roma. But when a man or when a child become a man, diba? He will put it in adoption. Yun. Then he was proved to be a son. Then he was adopted into the family, and the law of adoption made him equal holder with his father. Kaya nga, sabi ni Jesus, diba, ibinigay na ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa akin. O yun pala, ang ibig sabihin nun. Diba? Kaya, sa pangalan ko, diba, kung anong itala ninyo sa lupa, siya din ang tatala sa taas. Oy, church yun, ang pinag-uusapan doon. Kaya napakahalaga po ng church din, no? Minsan yung simpleng teaching o doktrina, hindi natin naunawaan, naintindihan. Di ba? But so far dito, sa point number 3 ay adoption means, made him equal holder with his father. Yun po ang ibig sabihin nun. Next po. So, ayan, bigay tayo ng verse. Tingnan natin yung mga verse na ginamit ni Pablo. Now I say that here, as long as he is a child, differed nothing from a servant. So pagbata pa, parang tulad daw siya lang ng isang alipin. Bakit? Yung alipin to sa pamamahay, walang mamanahin, walang pag-aari, walang sariling kanya. Ganun ang isang bata pa sa tahanan na hindi pa na-adapt. Di ba? Although, sabi nga, though he be Lord of all. Yung isang anak. Di ba? Number 2, but sabi niya, but is under tutors and governors until the time appointed of the father. Kasi yung edukasyon ngayon, nabago eh. Di ba? Meron na tayong school. Di ba? Nung araw ang school, sa bahay lang din. Isang kwarto na darating yung tutor. Di ba? Or governors. Ano yung governors? Hindi yung governors ng probinsya. Kundi doon sa palasyo, sa isang tahanan na malaki, ay merong tagapangasiwa doon. Ang tawag doon po ay governor. Yun po yung kaisipan na
tinuturo ni Pablo. Di ba? Kaya nga minsan yun yung problema sa atin. Kala natin yung pagbabasa ng Biblia, parang pagbabasa ng dyaryo. Hindi po ganun. It takes a lot of revelation para maintindihan natin yung sinasabi ng nagsasalita. Just like Paul. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ni Paul, na ang isang bata ay he must be under tutors and governors. You believers of Christ, just like that. We must become under the tutors. We must become under the governors. Hindi nakawag ng Biblia. O sige, mag-declare na rin ako, pastor na ako. Mas mataas pa ako sa pastor ko na yan. Ganon. Hindi ko ganon. Sa Biblia, ang Old Testament times, nyo ay inadapt ng New Testament times, tinuro ni Pablo na as a believer, kailangan may tutors tayo, may governors tayo. At there must be a time of appointed of the Father. Yun yung tinutukoy na yan. Next po, niwanagin natin pa. Sabi niya, even so we were children, were in bondage under the elements of the world. Yun yun. Kapag under of the elements of the world ka pa, natitisod ka pa, napapagod ka pa, tumitingin ka pa sa tao, tumitingin ka pa sa kalayawan, higit na mas maganda ang SM sa araw ng linggo kaysa sa worship, ay. Ito po tayo nun. Nakuha niyo po yung punto? Amen po ba? Yan. So, medyo parang seryoso lang tayo ng konti, no? Sapagkat nasa teaching po tayo, di ba? So kaya, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Sangayon sa batas. Yung pagkukukup, sangayon sa batas. At kaya, pinalo yon ng Panginoon. Next po. So, ito na, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of son. Yan. So para ano po? Talagang maging officially, we become sons and daughters of God as a adopted son of our Heavenly Father. Okay po? Next po. So, medyo malalim lang ng konti, no? Ito, para mas maliwanag. Sabi nga ni Pastor Angelito, hindi atin yan. Nanghiram lang tayo. Maamin naman po tayo, hindi atin to. Di ba? Mardo Felix? So ito po, yung quotes, ayan po. Diyan po nagmula yan lahat. Pag meron pong sulat sa ilalim, diyan po nagmula. Binabasa lang po natin. Okay, anong sabi niya po? Then the tutor brought that word to the father. And there was what's called the placing of the son, as Paul gives over in Galatians, the adoption. Kita niyo? Yun yung liwanag eh. Yun ang liwanag of Revelation. Na hindi ka nanggaling sa ibang pamilya. Na kaya nga pag natuklasan mong ikaw ay anak sa putok sa buo, I'm so sorry na naman, baka may sagasaan naman tayo. Hindi yun ang ibig natin sabihin. But so far, masakit yun nga eh, di ba? Rebellious ka eh kapag nalaman mo nga yun eh, di ba? Di ba? Bakit? At sa gayon, na kahit pa pinalaki ka, binigyan ka ng kayamanan, nagre-rebelde ka kasi hindi pala ikaw yung totoo kong ama't ina. Di ba? Ganun yung nagiging kaugalian. Kaya ang hirap nga mag-ampun eh. Di ba? Kasi hindi nga maunawan na kahit lumaki pa, kahit mataas na yung antas sa pag-aral, wala na yung pagtanaw ng utang na loob. Tabi-tabi po Di ba? Pero as we could see, how beauty na ikaw ay adopted son. Na kahit pa doon sa physical. Kasi bakit? Nagkaroon ka nga, nadagdagan nga yung ama mo eh. Nadagdagan nga yung ina mo eh. Di ba? Pero sa spiritual son, you must be glad that our Father gave us the authority to equal with Him. In what way? Predestinated into the adoption children by Jesus Christ. Kaya yun po yung kaibahan ng mga pag-aaral na ginagawa na nais ni Pastor Angelito. Kasi galing yan po dito sa mensahe. Hindi po yan nag-originate sa akin. Hindi ko po rin yan naaral sa seminary. But so far, I'm glad na naaral natin ang spiritual adoption, na tayo ay inilalagay ng tutor, di ba? Sa isang mataas na dako ng kalagayan. Next po. Yan. So kaya ito, the tutor had told the father that this boy was eligible for adoption.
Ang magsasabi sa ama ay ang tutor. Sasabihin niya, itong bata mo na ito, now he's a man. No longer a child. Now he's a man. Now he is capable. You may declare him as adopted son. So yung nagsasabi po ay ang tutor at ang governor. At sasabihin niya, he was taken out into a public place and there was a robe. With a robe. Yun. Dadalhin ng ama ikaw sa mataas na dako at dibisan ng robe at i-declare na ikaw ay tulad niya na. Ibig sabihin, officially, ng lahat ng kanya ay masusunod. Kaya kung paano ginagalang ang ama, dapat niyong galangin ang aking anak na ito, sapagkat kung ano ang aking iniutos, yan din po ang kanyang iuutos. Di ba? Lahat ng kanyang tinatangkilik, yun din ang kanyang lahat na tatangkilikin. So, honor robe, isang malaking karangalan kapag ikaw ay mayroong kasuotan niyon. Di ba? That's why you understand now, bakit pa ba na ng graduation, isusuotan ka niyan, to honor you, to give you a credit. Di ba? Kung ano yung ginawa at pinagsikapa mo, ibibigay sa'yo upang ikaw ay gumanap. Isang malaking responsibilidad. Yun nga lang. Hindi naman kalayawan yun. Kundi ano? Isang karagdagan o responsibilidad sa iyong buhay sapagkat meron kang mas mataas na gagawin na tungkulin sa buhay. Di ba po? So kaya, was set up and the whole city and all the people around about seeing the father adopt his own son into the family. And then he was adopted into the family, already a son. Kita ninyo, ang dati niya ng anak. Kanya na talaga yun. Kaya lang, hindi lang officially. Di ba? Nakatulad sa isang mataas na level. And given his position. Binigyan ka ng isang position. Kaya kapag ikaw nag-graduate, di ba? Yung ating CHED o DepEd, nagbibigay sa iyo ng certificate that you are authorized to become such and so on. Accountant, engineer, di ba? Doctor, di ba? No one will question you. Kasi you are officially given a position in the society, in the family. Sa pananampalataya ay ganun din. That boy's name on a check was just as good as his father's name on the check. Alam nyo, hindi naman sa liko lang ako ng konti. Sinasabi ni quote ni Kibuloy, meron po yung facts and evidence. Hindi lang kasi lubos na nanawaan. Kaya hindi ako nag-agree lang doon. Kasi baka sabihin na follower ako ni Kibuloy. Di ba? Ito po kasi yung may kinalaman talaga ito sa teachings ng sons of God. Di ba? And daughters of God. Na kapag ikaw ay sons of God, you have the authority, you have the power. That's why you can declare also the storm can be stopped. Yun po yun. Di ba? Na kaya yung request mo sa panalangin mo, kayang napapangyari. Kasi you are sons of God. May hiniling ka sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yan, mga kapatid. Next po. So, ayan. Now, sabi nga, sino yung nagtuturo sa ama at magsasabi na ikaw ay matured na? Yung tutor at saka yung governors. Sa spiritual, ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Di ba? According to Holy Spirit begins to bring word. No? If the Holy Spirit saw in your life the word, the life itself, you become a living epistle. That's it. You are a matured Christian. You are a matured sons and daughters of God. Yung po ang ibig sabihin niyan, when it becomes to maturity, the age of maturity, then the child is always a child. Oo, nung hindi ka pa na-adapt, son ka na. Nung ka in-adapt, ikaw ay son pa rin. Pero, placing a son sa isang mataas na dako na kalagayan. Mababasa po ninyo yan sa spiritual adoption. Yan po yung aklat. Next po. So, ayan. God will place in His church correctly. Yung Holy Spirit today, ganun po raw ang kanyang ginawa. Yung tutor, yung binabanggit doon sa Galatia ni Pablo. Ang tinutukoy doon ngayon ay Holy Spirit. Now, the next great move in the church is for God.
We have seen the false alarms, but now God will place in His church correctly, ano po raw ang nilagay niya? Apostles, prophets, teachers, evangelists. Diba? Kaya we are so glad here na merong iba't ibang mga manggagawa. Diba? Si pastor bilang isang ating pastor. Diba? Pero kumikilala siya ng evangelist. Diba? Kumikilala siya ng prophet. Kapag hindi kompleto yan, 3 lang ang pinangawakan natin, problema tayo dyan. Yung tinig ng Holy Spirit, nang inintroduce ng governor, ng tutor sa ama, so far nasulat na 5 ang kanyang pinosisyon sa iglesia. Di ba? So para ma-adapt yung sons of God, di ba? Not theology runs over overnight, but God will place in the church as God has chosen, as the Holy Ghost has tutored this church and raised up. There God will adapt into the position His sons. Yun po, yun yung pagpuposisyon ng bawat believers, ng bawat mananampalataya. Next po. Ayan. So kaya, ito, Holy Spirit today among the church is trying to place in the church positionally, ano raw ang nilagay? Dapat mayroon pong apostles, mayroon pong teachers, may prophets, may pastor, at mayroon pong evangelist. Di ba? Malinaw pa. Sabi niya, which only indicated that the real, genuine adoption was at hand. I believe it. God has to place into the church. That's the business of God, not of a man. Kapag ka bishop, ang position, alam niya na po yun. Yun yung problema doon, mga kapatid. Wala doon sa turo ni Pablo. Diba? I agree with the church na meron pong position na mga ganito, na mga adoption as sons of God. Sino yun? Apostle, teachers, pastor, prophets, and evangelists. Diba? Kapag ka one man leader, at problema po tayo dyan. Problema po tayo dyan. Di ba? And we are so glad we are using that because that is the teachings of the New Testament. Tungkol sa spiritual adoption para ma-mature ang isang iglesia. Okay po? Okay, pinuposition lang tayo. Next po. Ayan. Medyo mahaba no? Ayan. They had the ceremony, and then the father said, "This, my son, I adopt him or place him positionally." Hindi ko lang alam kung nailagay ko dyan. Ito po ay napangyari sa panahon ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay mabautismuhan. Di ba? When the father declared him, "This is my beloved son." No? He positioned him in the right time. Di ba? Bakit walang tala ang kanyang kabataan? Sabi ng iba, nagpunta rin sa India para mag-aral ng magic. Ay, di wow. Di ba? They could not really understand the teachings of adoption. Why? After 30 years old, tsaka pa lamang lumitaw ang ating Panginoon si Kristo. Kasi yun yung time ng adoption sa Kanya. Di ba? When He was declared as a Son of God. Sa panahon ng bautismo. Diba? Positionally ay inilagay siya ng Ama. Next po. Ayan. Ayan. So ito, karanasan ni Brother Branham. Sabi niya, when I was a boy, my daddy was different from what some of the modern fathers are today. Ito raw, ha? Tabi-tabi po uli, ha? Kasi mga ama ngayon, iba na sa mga ama noon. Diba? Ako, masabi ko, kalahati. Kalahati. Kasi nung 12 years old, below pa yung aking mga anak. Talagang pag may kasalanan, ika nga dito. Ilang palo? 5 po. 5. Handa. Bilangin. 1, 2, 3. Why I'm doing that? Kasi gusto ko yung anak ko eh. Ayaw ko mapahamak in the last days. Yung ginagawa mo, gusto mo makulong? Hindi po. Mas masakit sa akin yun. Kung ikaw sa paglaki mo, makikita kita nasa kulungan. Kaya halika, ang usapan natin, pag nagkasala ng ganyan, ilang palo? 5 po. Kaya siya rin eh. Sabi niya, my daddy believe in giving, yun.
May ama bang masaya pag binibigayan kapag ang anak nagkasala? Hindi po eh. Ako, naranasan ko eh. Umiyak ako eh. Hindi ko pinapakita. Halika, tigas talaga ang ulo mo ha. Hubad ng damit. Tayo. Lagay ng libro. Ay talagang, naalala ko eh, masagi sa mata ko eh. Naiiyak ako eh. No? Kailangan kong gawin eh. Di ba? Kasi, yan po yung kaibahan ngayon at saka noon. Mga kapatid, yung teaching ng spiritual adoption, wow, napakaganda sa natural na pamilya at sa pamilyang spiritual. Di ba? Hindi tayo magturo dito ng sayawan lang. Di ba? Na maligaya ka after sa lahat, hindi naman na-solve ang problema mo. Di ba? Dito hindi eh. Yung ginagawa natin talaga dito, nila pastor dito. Lahat ng mga manggagawa, yan sila pastor eh. Sisikap natin. Magturo talaga tayo ng tama. Giving and weeping, she really give them. We remember them and yet, yet today are 47 years. I remember them, but it done me good. Uy, ano rin ginawa sa kanya? Gumawa daw ng masama ba? Ano sabi niya? Nung bata pa siguro, di ba? Kasi may attempt yung mga bata na, layas lang ako, di ba? Naranasan ko yun, napagalitan ako. Gusto kong doon sa tulay ng Quiapo. Tatalo na ako eh. Kasi napagalitan lang. May mga ganung bata eh, di ba? Napagalitan lang. Di ba? Hindi naman ako mahal eh. Kaya lang mataas yata, malalim. Di ba? Pero dahil sa sama ng loob mo, pwede mangyari eh, di ba? Di ba? Eh, melancholic type pa naman ako. Di ba? Alam niyo yung mga temperature ng tao, kailangan malaman natin eh. Di ba? Isang batang matalino, yung nakwento ko nakaraan, criminology student, napagalitan. Yun, after 30 minutes, nakabitin na. Di ba? They don't understand. Di ba? Sa church ngayon, ganun din. Kapag pabebe-bebe rin, ang simbang palutang palitaw lang talaga. Di ba? Pero kapag naturuan mo ng mga turong mahalaga, ay, hindi po tayo susuko. Kasi we could really understand na we are adopted sons of God. Di ba? Sabi niya, ito, maganda. If I could go to the grave today and raise him up, the first thing I will do is shake his hands and hug him for what he done. Kaya pag kayo po napapagalitan, ni pastor, ay wag po kayo talagang magano. Di ba? Nila Atelet, di ba? Kasi pagmamahal yan eh. Di ba? Ibig sabihin, mahal ka eh. Hindi ibig sabihin na pagalitan ka, hindi ka mahal. Sa pamilya, ganun. Diba? Nagre-rebelde na, lalayas na, o sige, nakalimutan na ang lahat. Hindi ganun. Pero, if we could realize na mabuti ang ginawa sa atin, in spite na sa isip natin ay masama, hindi po, yun ang gagawin natin. Kung patay na magulang mo, aroy, pumunta ka doon sa libingan, at kung kaya mo lamang buhayin, talagang pag nabuhay, kakamayan mo, salamat po tay, salamat po nay, sa mga mabubuting bagay na itinama ninyo sa akin upang mabago ang aking mga pag-uugali. Diba? Amen? Amen. So kaya next po, no? Yan. Point number 4. Matagal ba? Hindi po ito matagal, no? 7 lang po tayo. Number 4, adoptees were adult men, not children. Di ba ang kaisipan natin ang ina-adopt ay mga bata. Pag matanda na, ayoko na yan, matanda na yan. Di ba? Ganun yung nangyayari, di ba? Gustong i-adopt yung wala pang malay. But so far, in the biblical point of view, at sinasabi ni Pablo, adoption is pretty different from our idea of adoption today. We see legally adopting an adult as a pretty strange, no? Stranghero yan, nakaisipan, uy, nag-adopt, malaki na. Di ba? Next. Yan. Bakit? Kapag malaki na, mahirap mo na kasing baguhin ang pag-uugali. Di ba? So, I'm pointed here na natala sa isang post na tinanggal siya sa bilang ambassador ng Milo. Bakit? Sa pag-uugali.
Ang galing mo nga, ang husay mo nga, pero you don't know how to apply it. Di ba? I really loved the culture and the historical family of the Filipinos. Bakit? Iba tayong Pilipino magmahal. Kahit masama o malupit ang ating magulang, magulang mo pa rin yan. Hindi mo pwede silang akusahan. Di ba? O pagtabuyan. Di ba? Pero nalulungkot po ako kasi ako mismo nakakita rin ako eh. Yung nanay, inilagay sa isang kulungan. At pag umalis ng 3 araw, ay gutom yung nanay. Kasi parang aso eh. No? Parang kambing na umukuha ng mga damo doon at kinakain ng nanay. Hindi ako makapaniwala na merong ganun. Sabi ko, tara, puntahan nga natin. Nakita ko yung nanay, parang kambing nga na kumukuha ng mga damo doon at kinakain dahil 3 araw na wala yung kanyang anak. Aroy. Sabagay, ewan ko lang, I'm so sorry din, baka minsan sa magulang din, no? Huwag naman sana. Kaya pag tayo magulang, dapat maging totoo tayong magulang. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, kasi ganun din eh. Aanin din natin yun eh. Diba? Pero meron din magulang talaga na ginawa niya na ang lahat ng mga bagay, pero yung anak, because of the environment. Diba? Pero if we could really understand na we, as a believer, God put us in a place set. No? Nilagay tayo sa isang mataas na dako. Na upang ang ating pag-ugali ay matulad sa Kanya at maisagawa natin ang mga pamumuhay na sang-ayon sa Kanya pong ugali. Next po. So, point number 4 ay dumating yung tamang panahon. Ano po yun? The stage of maturity. At age 30 as much possible. Lalo na ang isang Pariseo. Hindi siya mag-officiate, di ba? Kung hindi siya nakaabot sa isang takdang edad. Di ba? So, kaya sa Pilipinas ay napabilis yung pag-aaral kaya naglagay ng senior high. Di ba? Hindi na po yung mabago kasi international demand yun eh, na yung edad natin ay hindi nagmamatch sa international demand. Kaya naglagay ng senior high. Di ba? Remember nung araw pagka-graduate ka ng high school, para ikaw tanggapin sa ibang bansa, kailangan meron mong kang 36, ano ba yun? 26 units na equivalent to 2 years sa college pa rin. O yun na rin yun. Nabago lang ng kaunti. Di ba? So, dito point number 4 ay makita natin, God placed him upon the banks of Jordan. That day. Sabi ko nga, nung baptism eh. Hindi po ako nagtuturo ng sarili ng akin. Binabasa lang po natin. Pinapahayag natin yung mga katuruan. Di ba? Na yung adoption ng pangyari sa panahon ng ating Panginoon when He was standing in the water, dripping from His locks. Kanyang panahon. Yung orasan niya. Tick-tock, tick-tock. 30 years old. God declared Him. His Father declared Him as this is my beloved Son. Di ba? God vindicated that as His Son. This is my beloved Son, whom I am well pleased. Adoption, placing into His kingdom for the work that He was to finish. Yan po ang ibig sabihin ng adoption. Point number 4. Next po. Point number 5. This purpose took form through election. Di ba? Kaya, yung panahon nga natin, di sapat na panahon. But so far, ay ang pag-adapt ng Panginoon sangayon sa kanyang layunin at sangayon ito sa paghalal sa iyo. Di ba? Ano yung graduation, ano yung commencement? Halalan yun. Di ba? Pagka-graduation, ano ba yung tugtog ng graduation? Baka matugtog ko rito, tugtog ng kasalan eh. Di ba? Na, di ba, nagmamarcha tayo. Ang saya nun, di ba, Brad? Pag tayo ay, kasi you are candidate for that election. Kaya nga nalungkot ako, sabi ng teacher, halika nga Robert, lumalis ka dyan. Parang, pero buhusan ka ng mainit na tubig sa kalagitnaan, palalayasin ka doon sa pila ng graduation. May naman, pambihira.
6 years na nag-aral, palalayasin mo pa sa pila. Pambihira. Ang sakit nun, di ba? Kaya naalala natin yan. But so far, ay ganon ang napangyari. No? Sa ating Panginoon, sa pagpili niya sa atin, eto, bilisan lang natin ng konti. His election is part, next po, sige po. Next po. Yan. God's eternal plan. No? Romans 9:11, elected. Next. Romans 8:29, foreknown. Kilala na tayo. He also did predestinated to be conformed to the image of His Son. Kaya supreme yung teachings eh. No? Kaya umalis ako sa denomination kasi hindi yun ang turo ng denomination namin. Nakaintindihan ko na naging baliwala yun. Di ba? Kasi so far, because of the teachings of adoption, parts of God's eternal life, elected, foreknown, called, chosen, and predestinated. Supreme po ang teachings na tinuturo, na tinanggap po ni Pastor Angelito Soleta. That's why I agree with him. I join with him. Diba? Sapagkat nais niya na kayo lubos na maintindihan ang mga turo at aral. Next po. So, part of we have been accepted by God through Christ's atonement. Ito yung process. Forgiveness, justified, sanctified, redeemed, accepted, made perfect, made righteous, and complete. Diba? Ang ganda nung adoption. Pinuposisyon ka sa bawat level. No? Hindi po tayo na-stagnant. Hindi palaging plateau. Kaya sa bawat katuruan, sa bawat akbang, sa bawat panahon ng pananampalataya, merong pag-angat, mga kapatid. Diba? Next. We are identified, have been united with Christ. No? Crucified with Him. According to His death, di ba? Buried, raised, ascended. Kaya yung mahalaga ang baptism. Minsan sabi natin, hindi, ano lang yan. Parang tradition na lang yan. Hindi po. Pag ginagawa natin to in a real life, in a genuine truth, we are putting ourselves to Him. That we are crucified. Di ba? Namatay yung dati natin. Di na tayo yung dati noon. Diba? Kapag ikaw nanampalataya, hindi mo kailangan na babaguhin mo 24 hours, hindi. Dating ikaw ay palamuran, nababago yun. Dating kapag ka sa tuwin ay satanan, imperdong ba ito? Hindi na ganun. Di ba? So kaya yung baptism po ay napakahalagang turo, mga kapatid. Part ng pagiging adopted son of God. Next po. So we are now children of God, born again. Bakit born again? Ay, minsan nga nang pinanganak. Di ba? Kaya lang, kailangan mong ipanganak na muli. Di ba? Hindi sa iba, kundi ikaw pinanganak sa Kanya. Originally, we are made from Him. And born again with Him. Yun yung mahalaga. Na be as a sons of God, become a new creation, adopted. Yan yung verse na ginagamit natin. 8:15. Heirs, iyon. Pagkatapos ikaw maging adopted, maging ikaw ay tagapagmana. Okay po? Next po. So, we are baptized by the Holy Spirit. Ito yung level ng adoption. May justification, medyo ano pa diba? Pero mahalaga yun. Just sanctification, mahalaga rin yun. Diba? Baptism, the Holy Ghost, the same with the glorification, ay mahabang proseso din yun. Mga kapatid. We love it to teach everything this to you. Para makita natin yung mga pagbabago sa ating buhay sapagkat baptized, indwelled, sealed, heavenly citizens. Kapag dual citizens ka, napakaswerte mo. Di ba? Dito sa lupa, pero higit na mahalaga, you are heavenly citizen. Mga kapatid. Ay ba, gusto ko na ron. Ayaw ba ang tao doon? Dito kahit saan ka pumunta na bansa o kontinente, ay meron pong sakit. Kapag merong sakit, merong hospital. Pag merong hospital, alam mo na rin, merong sementeryo. O, saan ka pupunta? Dito sa lupa. Mas gusto ko na doon sa langit. Diba po? Doon ay may pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Next po. So, mga kapatid, ay point number 6, ayan, adoption means transferring from old authority to a new, higher level of authority. That's responsibility. Diba? Kaya ang nagsusot nun,
Senator, madalas senator. Nandun sa lugar na matatas na dako na kung saan sila yung namamahala, namumuno, nangangasiwa, nangangalaga. Yun ang kahalagahan ng pagsusuot ng robe. Di ba? Yun ang kahalagahan ng pagiging isang adopted son of God, mga kapatid. So, okay po, bilisan natin at magtatapos po tayo. Yan, God chooses us and legally changes our status. Pag walang nabago, problema po yan, mga kapatid. Ibig sabihin nun, hindi pa tayo adopted son of God. Kailangan, yung pinakita ko lahat, di ba? Kailangan dumaan ka sa proseso. Justification, sanctification. 2 Corinthians, malinaw. No? Chapter 1, verse 10. Nagligtas, nagliligtas, at magliligtas. 3 steps of salvation. Hindi humihinto ang mananampalatayang Kristiyano. No? Bagamat may bagyong mahaba, kahit na parade of storms pa yan na nangyayari nitong buwan na ito. Pero lahat ng bagyo niyan, titigil at talagang merong hantungan. Pero palagi, ang pagbubukang liwayway ay palaging nakahanda para sa inyo po at sa akin. Next po. So, kaya, now I want you to notice what a beautiful thing when the son was adopted. And the ceremony was said, the people stood by to witness. Then the father adopting the son into his own family to which he was born. See, you are born when you are born again of the Spirit of God. Then you are adopted or placed into the body of Christ. Positionally, pinuposition po tayo ng Panginoon. Di ba? I'm not really amazed for those people who are declaring, I got a big revelation in life. Yet, the character, hindi naman nabago. Makikita mo yung manifestation. Kasi kung ikaw ay adopted son of God, na-position ka na in the right manner of character. Kaya lagi sa isang quote nga, diba, binabanggit natin, watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your action. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character, for they become your destination. Ikiklaim mo, Brother Felix, laki ng revelation. Kahit sa ulado mo pa yung Biblia, kung wala naman in real life, in your lives, yung revelation. Di ba, mga kapatid? Kaya ako, I'm so glad, no, na Christ, no, through Christ, positionally placed us. Di ba? And with this adoption taking place, that boy name was just as good on the check up as his daddy's was. Everything the father had was his, and read the Old Testament adoption laws and find out if that is right now. Certainly, that son could walk down the street and this fellow was not doing right, he could say, here, straighten up. That means, so if he fired that man, he was fired. If he was wrote a check and paid this off, the bank will recognize the check, just his name was as good as his father. Kaya yun po yun, yung panalangin ni Jesus Christ. No? Yung panalangin ni Jesus Christ, John 17. Ama, maging kaisa mo kami. Sila, nakatulad natin. Yung oneness with God ay napakahalaga, mga kapatid, para dumating tayo sa stage of maturity. Di ba? Next po. Yan. So, not because he was born, because he was adopted or placed, God's trying today to make His church stand long enough that He can place them into their position. But men, teachers are making it, oh, hallelujah. We are all this, we are all that, oh my what. A conglomeration, a mess is done. It's placing. Diba? So kaya, kapag ka ang iglesia dumating sa ganong kalagayan, ay higit na mayroon pong direction. At ikaw ay mayroon talagang tiyak na patutunguhan. Ikaw ba sasakay ka na hindi mo alam yung patutunguhan? Di ba? Sabagay, minsan sumakay ako sa PTX, nakita ko ron, Grand Central. Akala ko talaga, Grand Central ng Batangas City. Iba pala ang pinuntahan ko. Sabi ko, iba na yung mga daan na bira. Teka mo. Mama, para!
Grand Central ba ito ng Batangas? Ay, hindi po. Batangas pa rin, pero doon po, saan ba yung kila Ma'am, ano? Kay Ma'am Glyza? Saan ba yun? Ha? Oh, papuntang Nasugbu po ito, na meron tong dadaanan na, Grand Central. Ang bihira. Akala ko Grand Central eh. Ang alam ko lang Grand Central, dalawa lang, Monumento at saka Batangas City. Eh, iba pala. Ayun. Pag hindi mo alam ang patutungan mo, talagang maliligaw ka. Di ba? So kaya dito is just a placing, nilagay tayo sa isang lugar na tiyak na alam po natin ating patutunguhan. Next po. So, we are adopted by God's grace and because of the work of the Christ on the cross for us. Alam lang ng iba kung ano yung nangyari sa cross, pero yung authority na binigay ng cross sa atin, yun po ang problema kapag di natin po alam. So kaya, forward na natin. Dito po tayo sa point number 4. Point number 7. Sorry. Point number 7. Ayan. Number 7. Ayan. So, privileges of the adopted. No, bago po tayo magtapos, ito po yung kailangan natin basahin. No? Na ang privileges po natin, now we have a plan and a purpose of our life. So, nabago na yung ating pong buhay. No? Kung ikaw ay nag-graduate na ng high school, hindi ka na elementary. Di ba? Tapos mo ng high school, nag-level up ka, nababago na uli yung ating buhay. Kaya, alam nyo, mga kapatid, yung nga lang sa edukasyon sa lupa, ay sadyang, kumbaga, hindi dapat yung maging dahilan para mag-pop up po tayo. Di ba? Kasi kahit sa isang banda, sa huli, matalino ka at mahusay ka, no? Hindi ka kumikilala sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa iyo, pinadaan ka sa poste, nauntog ka, nawala lahat yung kaalaman na yun. Di ba? Kaya hindi pwede tayong magmalaki. Oh, si Dr. Ong, di ba? Alam natin, mahusay, nakapagturo, tungkol sa kalusugan, marami siyang tinuruan, marami siyang natulungan. Pero dumating din siya sa kanyang buhay. Na talagang bahagi siya ng katawan lupa dito sa lupa. Na hindi siya, kumbaga, hindi siya exempted. Di ba? Kaya yun po ang dapat nating isipin. So, we have the privilege to speak the Father. Di ba? Next po. So, we are royal heirs of God and joint heirs with Christ with all the rights and power and authority. Ito yung dapat kilala natin yung sarili natin. Just like Joseph. Di ba? Just like Joseph. Paano yun? Di ba? Pinakita na nung babae ang lahat. Di ba? Wala yung aking asawa. Sabi niya, hindi ko pwede gawin yan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nasaan ang Diyos? Nasa Kanya. Di ba? Hindi pwede yung, nagtuturo ako ng rapture, pero paano ka nagtuturo doon sa table na merong mahaba ang bote? Di ba? Ginagawa nating excuse ang ilang mga bagay. Di ba? Next po. So, kaya, we have the hope of sharing His eternal glory and inheritance. Ito po yung pinakamaganda sa lahat, mga kapatid. Ang purpose ng adopted Son of God ay inheritance. Mamanahin natin, hindi po ang lupang ito. Pero ang bagong langit at ang lupa, yun tayo tagapagmana. Di ba? Mga bagay na wala dito sa lupa, ayun yung mga bagay na hindi nakikita, pero yun ang ibibigay ng Diyos sa akin. Di ba? Buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan na inheritance sa buhay natin ay wala pong kapara. Di ba? Sabi nga, bilangin mo ang buhangin sa karagatan. Ay, ang dami nun. Bilangin mo ang dahon ng mga lagas sa kagubatan. Ay, marami yun. Dagdag mo yun. At idagdag mo pa yung mga bituin sa langit. At kapag na idagdag mo na yun, ang lahat na yun, ang sabi, ang buhay na walang hanggan, ay nagpapasimula pa lamang. Ang ganda po, mga kapatid. So far, yan ang pananampalatayang pinanghawakan natin. Ang buhay sa lupa ay umaabot sa 70 to 80, Psalms 90 verse 10. Pero ang buhay na walang hanggan ay binibigay ng Diyos bilang pagmamana ng Diyos sa inyo sa akin. Isang sanlibutan ng punong-puno ng kayamanan na hindi po papara.
Di ba? May ginto, lantay na ginto, pearls, nandun lahat. Matitikman natin yung gusto natin makamtan na wala dito sa lupa na hindi natin nakakamtan. Pero sa buhay na walang gan, ay ibibigay ng Diyos ang lahat na yon. Yung power, authority, inheritance of His glory, at lahat ng bagay ng lahat ng nilalang, yan po ang makakamtan ng bawat magtitis sa kanya pong paghihintay at sa pagkiklaim that we are belong to sons and daughters of God. Tayo po tumayo sa panalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa umagang ito at sa isang banda na amin pong pag-aaral na spiritual adoption ay amin pong natutunan sa umagang ito ng kahalagahan ng patuloy na pagtanaw sa pag-asa at sa ginawa ng aming Panginoon na siya ay doon sa krus at gayon sa bautismo niya pinakita ang placing of your Son. Kaya ganun din po kami, tinuring at binilang na inyo pong mga anak na babae at lalaki. Ito po'y lubos namin pinapasalamatan, kalakip ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan, ang basbas at kagalingan sa aming mga karamdaman sa physical at spiritual ay amin pong nakakamtan. Hallelujah. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Hallelujah. Thank you po. Sa yun, ano po. At I believe na meron po tayong na-receive at patunay nga na ito po'y tumatak sa ating mga puso. Ayan, tanungin mo nga yung katabi mo. Ampon ka ba? Ayan, ampon ka ba? Yes. Ampon tayo, no po? And we are really grateful, no, na tayo po ay inampon at kinupkop po ng ating Panginoong Diyos, no, na naging siyang dahilan na maputol yung ating paglayo sa Kanya. Amen? Amen. And kailan daw yon nagsimula na inampon tayo? Kailan daw? Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus Kristo bilang iyong tagapagligtas, Diyos at tagapagligtas. Amen? Amen. And ayan po, sa ating pagpapatuloy for our regular announcements. Sunday morning worship service, 10 a.m. And youth empowerment service after nito pong Sunday service, 2 p.m. Sunday afternoon service, yan po, mamaya 4 p.m. hanggang 6 p.m. po. Virtual discipleship training, Tuesday via Google Meet, 7 p.m. po. Thursday life group sa Ponce Compound, 5 p.m. po. Thursday life group, Campus Compound, Campus Family, 7 p.m. po. Ayan, street evangelism sa Portrero Street po, Friday po at 5 p.m. Friday, empowerment service and prayer meeting, on-site, dito po sa church, 7 p.m. po. And discipleship, Bible training, to study the book of Revelation. Yan, please, wait lang po tayo, no, for, sa mga announcement. Yan, meron po tayong GC sa next class. Ayan, Thanksgiving Anniversary 2024. Kailan to? October 20, 2024. No? Nalalapit na po. Malapit na po. So, parang 1 month na lang yata. Wala na. So, ayan. Pledges for church rental. Ayan, kindly send lang po sa GCash number na naka-flash po sa ating screen. Ayan, or kindly lapitan lang po natin yung ating mga leaders.
Sis Emeline Lazona. Kanya yata yung GCash, no? Tama ba? Yan. So, that's it. Wala na po. And alam ko yung pinapa-announce si Pastor Lito last Sunday na yung water baptism. Na pa? Ayan, para po sa mga gustong makilahok o sumama o mag-attend po sa ating water baptism po, lapit lang po kayo sa ating mga leaders din, kay Ate Monique, no po, and sa iba pa natin mga pastors, no. Para po sa mga details, ito po ay tentative pa po, no, yung date. So wala pa pong date na nai-assign and lugar kung saan po gagawin. Ayan po. So wala na po. Para po sa ating pagpapatuloy, tawagan po natin si Pastor Ray. Ayan po, para sa ating communion and giving. Okay, purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At tayo po ay, bago tayo sa komunyon, bago tayo sa pag-alaala, sa pagputol-putol ng tinapay, ay magbigay po muna tayo ayon sa pinasya ng ating puso. Ang sinabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng ating puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, dahil iniibig ng Diyos ang nagbigay ng masaya. Okay, tayo po tayong lahat. Magbigay po tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Okay. Sige, sa iyo, karis na lang tayo kakanta. Okay, tayo po dadako sa pag-alaala ng pagkabayubay ng Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing ito, ang Panginoon, ang gabing ito ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay na sinasabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gindi naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa kayo magtiinom sa pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Isipin po natin ang Panginoon habang tayo ay nakikinig sa awitin. Damin po natin ang presensya ni Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Dami natin ang presence ni Lord. Mahigit 2,000 taon na ang mga kaganapang ito, pero hamagpas hanggang ngayon ay sariwa pa sa ating mga pakiramdam. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Amen. Praise God. Bago natin ipanalangin ang saro at ang tinapay na ito, ay pakinggan po muna natin ang kahulugan na hango sa Biblia. Ang saro na ating pinagpapala, ay di ba siya pakipagkaisa sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi ba siya pagkaisa sa katawan ni Kristo? Bagamat tayo marami sa isa lamang katawan, sapagkat tayong lahat ay nagkabahagi sa isa lamang tinapay. John chapter 6, 54 hanggang 56, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Tayo po'y magdasal. Parigad salamat po sa pagkakataong ito na kung saan kami, O Diyos, ay narito ngayon upang gampanan ang mga tipan mong ito, Panginoon Diyos. Nga kami, O Diyos, ay narito upang bukal sa aming kalooban na gawin ang kalooban mo, Panginoon, na papaano si Kristo ay namatay at nabayubay dahil sa aming mga kasalanan. Kaya narito, Panginoon, ang tinapay na ito na sumisimbolo sa kanyang katawan na naghirap sa cross ng Kalbaryo. Gayon din po ang dugo, ang sarong ito, Panginoon, ay sumisimbolo sa kanyang dugo na tumigis sa ibabaw din po ng cross. Marami pong salamat sa iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa bawat isa, sa patuloy na pangunguna mo, Panginoon, sa patuloy na proteksyon mo. Marami pong salamat. Ikaw po, Diyos, ang nangako sa amin na sa bawat gumaganap ng kaloobang ito, ay ikaw po ang nangako na kung saan kami pumaroon, kami naman ay dumon. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Thank you, Jesus. Shalom po. At narito po, back to ating MC. Ayan. Pastor?